Tapos may mga ganito later, no? Papabagsakin mo to. O mag-ingat ka, may check na threat. Yan ang threat ni Magnus, check. Kaya umiwas yung turret. Very good yung takbo niya. Next move, ito eh. Let's say, kainin mo, take so, tapos may kain dito, may pressure doon. Wow! Looking good for the side of Mukidin. Knight F6 na siguro. Ayan na nga po yung ginawa. Umatas yung kabayo, inatake lang. Grabe ah. Yan, pinapressure na. That little mouse, 'cause I'm an albatross. Title Tuesday, round number 10 na. Si Magnus, may talong isa, tapos isang tabla. So, 7.5 out of 9. Nagsimula na kalaban niya po yung isang mabilis na IM from Uzbekistan. Nung nakaraan natin, nag-champion ito ng Title Tuesday, if I'm not mistaken. So, 3+1 ang time control nito. Mabilis tumira si Magnus, kinuha niya lang yung gitna. So, ang D4 po, idea po niyan mag-D5. So, basically, magpo-port po siya. Kaya napatras po yung bishop. Ayan, pagkatas ng bishop, anong gagawin? Tignan natin kung anong gagawin. Nag-iisip si Magnus. I-D5 niya ba? Isasara niya. Tapos siguro atake sa queen side. Or siguro gagawin niya na parang para makadevelop to. Pwede B3, pwede knight po. B3 nga. Para gaganon. Ayan. So, normally naman, kailangan talaga yan. I-completoin mo development mo. Rook E8, Bishop B2. Of course, tamang develop lang dito si Magnus. Nag-queen lang po sa may C8. May idea po siguro igaganyan. Ipapalit po, no? Yung bishop na puti. Magnus, tamang develop lang siguro queen C2. Pero D5. Alright. So, isinara. Tapos, eto, malamang ang plano. Mga ganyan po siguro sa C5 maglalaro ito. Kaya na nga, nag-C4. Sa C5 nga maglalaro. O, C5. O, tuloy-tuloy, di ba? Expected, eh. C5. Creating a weakness. Hindi naman pwede makain, eh, kasi babagsak po ito. Tapos, mag-rook C8 yan later on. Okay, tinira na nga po yung Bishop H3 para mapalit. At ito na po ay clearly better for the side of white dahil po sa kanyang space advantage. Medyo ipit po eh. So, ang tanong, how to proceed? Ako, ang gagawin ko lang dito, Rook C1. Pero si Magnus, tinakes niya. Kasi Knight C4. Weak. O, Rook C1 and then Knight C4. Ayun. And then Knight C4. Ayan ang threat. Grabe. Kinapture. Tinakes muna. Ito pa rin po yung threat. Grabe Hirap kumilos. Ang weak po ng mga dark square. May ganito po pala later on. Ano pa? Matututukan ng gusto yung kanyang mga piyesa. No? Siguro yung knight atras na lang para depensa. Hindi, rook po ang pinandepensa. Okay? Tanong, ano kasunod? Inapor. Alam nyo bakit? Para hindi masipa yung kabayo. Kasi itutulakan eh. So, pre-bet muna yung possible tulak niya. Not just that, na-prevent din yung A4 eh. Pwede ata pressure rin na ganun. Pwede mga ganun. Ayan no. So, tingnan natin. Mukhang lamang talaga dito si Magnus. Pati sa oras, 1 minuto na po halos ang kalamangan ni Magnus. Binipay pa rin, tinuluyan no. Siyempre kakainin. Of course, Bishop A3. Pressure po sa may D6 na pawn. Sabi niya, sa'yo na yan. Pressuring kita dito. Umatras lang para po depensa. So, develop ng Reyna. Saan? Dito? Dito siguro. May threat na ganun pag dyan eh. Something like that. No? Queen C2 siguro. Hindi ko alam kung anong gagawin ni Magnus yan. Pero ang iniintindi ni Magnus yan, I think yung A4 na paparating eh. May mga possible A4 later on. So, medyo cramp pa rin po ang item. Pero, pag ganito kasing blitz, alam nyo na, makadepensa ka ng solid, nakakasurvive pa. Nag-H napakakunat po natira. Siguro Bishop F8 na, ayan, para solid. Kasi wala namang ginagawa sa G7 yan. And then the knight will start maneuvering Knight D7. May threat po na ganyan. Yung sinasabi ko kanina. Nag-Queen D3 na nga. Ang idea kasi noon, malilibre yan eh. Pag inahin mo, kakapture pabalik. Hindi po. Yung mga sinasabi ko, nangyayari na. Yung mga posible kasing gawin, pero hindi daw ganun kaganda. Bakit kaya? Hindi ko alam. Pero, ang idea po kasi yan, pag tinix mo, may pressure doon, nawala na yung weakness, alright? Yung knight, hindi na ganun ka-solid ang position dyan. May mga ganun pa rin, hindi na ubra, kasi malilibre po yung bishop. Kaya nag-knight move muna, tamang atras lang yung kabayo. Solid lang, depensado. Yung knight kaya iikot din.
Kasi ang mga typical dapat break niya later on F5, pero yung F5 hindi maganda. Pero umikot na nga yung kabayo, nag-knight lang po sa may D7. I think he's intending go knight B6 to put pressure on that knight on C4. Nag-rook B1, inatake ang Reyna, pero tumakbo lang po, may pressure dito, nakapin pa rin po yung kabayo. Nag-queen B3, alright, na hindi daw ganun kaganda. Aba, baby bobo, biglang na-equalize daw. Bakit po na-equalize? Meron atang knight B6. Kasi pagka takes mo dyan, takes 2. Pero hindi ginawa ng H5 at hindi daw ganun kaganda yung H5. Dahil doon makakagalaw na yung bishop, wala ng knight B6 later on. Ganda sana daw ng knight B6 eh. Kasi pagka takes nga gano'n, no? Equal na, palit-palit lang. Pero dahil po sa H5 na yan, nakapag-queen move. Pero anong gagawin mo? Nako, ginanon pa rin knight B6, nakita. Nakita, sir. Oh. Gandang pressure eh. Good move, oh. Minarkahan eh. Minarkahan ng excelente na tirada. So, hindi mo makain ito dahil libre. Pag kinain mo naman ng bishop, libre. Ayan, magkakapalit-palit na yan. Knight takes C4, knight takes C4. Okay, nakadevelop. Naku po, equal pa. Mabilis din to si Mukadin Lamang sa oras si Magnus pero dumidikit na. Dumidikit na. Yan yung sasabi ko eh. Kahit lamang si Magnus na solid defense ang ginawa mo, medyo ang mahihirapan yung minsan yung umatake. F5, ayan na yung break na sinasabi ko. Medyo gumaganda na po talaga ang posisyon. Bigla ng itim, mabalikwas pa. Lamang na si Magnus kanina Binigay na lang yung E4. So, siyempre, kakainin mo yan. O, tapos may mga ganito later, papabagsakin mo to. O, mag-ingat ka, may check na threat. Yan ang threat ni Magnus, check. Kaya umiwas yung turret. Very good yung takbo niya. Next move, ito eh. Let's say, kainin mo, take so, tapos may kain dito, may pressure doon. Wow! Looking good for the side of Mukidin. Knight F6 na siguro. Ayan na nga po yung ginawa. Umatas yung kabayo, inatake lang. Grabe Ayan, pinipressure na. Talagang sasakmali na yan. Sinakmal na nga po. And in this case, lumamang pa si Mukidin ng pawn. As of the moment, pawn up itong si Mukidin, pero wala pa ring oras. Magnus nagtatry pa rin mag something dito. Uy, grabe yan Binibigay na lang pero dalawang pass pawn kasing matindi. Pero bumagsak yung pawn. Tingnan natin kung anong gagawin dito ni Magnus. Alright, ayun, nako po, equal na naman yung pawn. Equal na naman, 3 seconds per seconds tumulak. Ayan na, pe-pressure rin po ito. Kaya ginanyan yan, kicking mo ban. At mapipilitan natin ipalit. Nako po, interesting yung laban ng dalawa. Pareho may pass pawn. Pareho may pass pawn, pero ito hindi may tulak kasi babagsak yun. Yun ang pinakaiba. Hindi maitulak yung mga pawn. Mukhang matatabla lang po ito, no? Pero ayan na, magtutulak na. Magpipilit na din si Magnus. Magkakapilitan na, guys. Interesting na to. Tingnan natin kung saan pupunta yan. King D5 siguro. Ilaban mo na. Ilaban mo na eh. Ay! Nanalo sa oras si Magnus! Grabe, ang bilis. Bumalikwas pa, no? Grabe, magaling din yung Mukidin. Magaling. Actually, nakalaban to na nakaraan ni Magnus eh. Ang alam ko, tabla ba yung laban nila? Nag-champion yan one time sa Title Tuesday. Pinahirapan din si Magnus. Ngayon, tingnan natin kung saan si Magnus nagkamali. No? Kasi, doon nanalo si Magnus, pinahirapan pa siya eh. Dito po, okay lang daw yan eh. Pero pagpunta dito, ayan, nag-A5, ang pinapatira ng engine. Engine po ito Rook C3. So, pagka-takes daw po kasi, Rook takes B3, at kahit saan ka umiwas, kahit let's say dito na lang, para pag gumalaw, bagsak ito, magna-knight B2 lang. Depensado kasi, yun ang pinapatira. Ngayon, for the side naman po, ng itim, kasi lumamang pa yung itim eventually. Kaso walang oras, ayan, ganda ng tinira na yan, Ayan, napakaganda nito kasi pag kinapture mo, let's say, nag-takes ka lang, diba? Mali, kakainin pala Reyna, sorry. So, persado po kainin, takes, ayan. Tapos pag nag-takes ka lang, okay, knight takes B6 lang din, nakahang ito. Kasi F5 pa rin, pressure to. Ganun mangyayari. Ang nangyari, lumamang po ang itim dito. Ayan, lumamang ang itim Kaso, ang hirap pa rin pong ipanalo kasi walang oras Ayan, 9 seconds hinamon, tumakbo. Nag D5. Ayan, eto talaga. Sinasabi nga, winning na. Ang pinakasimple daw is Rook C2. Rook C2 daw.
Grabe ka, Roxito lang. Bakit? Kakainin to with a check. Aba, King H7 ka lang. So, tatakbo yan. Saan ka tatakbo? Kahit saan ka tumakbo, kailangan ligtas na lugar, of course. Malamang dito, ayan na, Bishop C5. O, pag dinepensa ng ganon, kahit mag-rook F8, yan daw ang mabilis. Tapos may threat na ganon. Na-miss yan kasi walang oras. Yan daw ang maganda para manalo. And eventually, ayun na nga po, napunta sila sa endgame. May pagka-drawish lang naman. Drawish lang, nanalo lang sa time. Drawish po ito eh. Drawish po ito. So, King D5 ka lang kasi kahit naman magtulak siya dyan, wala, hindi po aabot kasi may D3. O, ang bilis na sa'yo, check, tulak, ganun. Diba? So, ang mangyayari po dyan, checkin siya ng checkin po ata. Check, pag pumunta ka dito, lumayo ka, titikman to. Diba? Tas threat na naman to. Hindi mo may tulak, lalapit ka ganun. Kaya, mapipilitan yan, babalik. And then, matatabla. Grabe, no? Galing lang ginawa ng batang Mukidin. Pero, iba pa rin talaga si Magnus. Ang bilis. Alright, sana po nag-enjoy kayo. May natutunan. This is round number 10. Hintayin po natin round number 11. At ipapakita ko doon yung final standing. Bye-bye po. God bless. Thank you. That little mouse, 'cause I'm an albatross.